I'll give the microphone, a working microphone, to Bobby, na editor ng Manila Bulletin, na napaka-proper na yung mga delay. Thank you to Bobby for coming. Magandang hapon din. So, naging mas madali na ba dito ang email origin sa arte? Kasi pinagalingan nyo, ghosting na may totoo din. Or mas mahirap? Malayo po siya sa ghosting. And more slashing kasi dito sa SRR. And sa akin, sa character ko dito, medyo pinig siya sa amin. Kumbaga, masyadong neutral yung character ko, masyadong, let's say, boring. So, tinwin ko pa, nilagyan ko ng kung ano-ano para at least buhay naman siya kapag ipinalabas. So, sinadya yung suggest sa Y-Direct kung ano, lagyan natin ng asthma, ganyan. So, at least hindi siya boring pa naman rin, makasabay sa character nila set. So, happy naman ako na na-upload ng direct. So, Hindi yan. Ano the questions? Yung mas mahirap, ito mas madali na ba lahat nakapag-arte sa Disney Origin dahil pinagaling na rin na ghosting, medyo kamapalagyan din na hindi ko po masasabi na mas madali, pero mas komportable po dahil yung mga kasama po namin sa SRR ay magagaling. And ayun, yung iba po ay tinutulungan kami minsan. At hindi po madadamot din yung mga cast ng SRR. Talagang pag-suporta, susuportahan ka talaga nila, i-give talaga nila lahat. Siguro mas naging komportable kami gawin yung aming role. Kasi lahat ng cast doon magagaling. Kung saan yung episode yun? Konting event? Pag ako nagsalita, may-spoil ko. Kahit konti? Mahirap kasi. Kasi pag sinabi po namin kung ano yung konsepto na po talaga yung buong season or part 2 po yun. So, panoodin nyo na lang po sa December 25. And nasa present time po kami. Yun na lang po. Nasa present time po kami lahat. Malinaw ba sa teaser na hirap ikwento baka maging spoiler o pagalitan ako? May year, di ba? Parang taon, may present. Parang past, present, future. Ayan, ayun naman pala sa post. Past, present, future. Ayun, so maraming, may training na pinagdaanan dito lahat, di ba? May year. Yes, stan. Anong tawag ng Stan? Practice ako ng DJ. Talagang pinractice ko talaga namin the whole day. And then, hello? And before mag-take is nirefresh ko ako. And then, nag-practice kami ng stunt. Wow. Yeah, dito po eh. Sino yung director na episode yun na? Direct Joey De Guzman. Okay, last question. Wala naman paraman sa set na kapapala ka? Sayang nga po, wala eh. Yun na yung inaantay ko eh. Parang kasi di ba parang pag-horror, na kayo gumagawa ng mga movie, may nagpapalag ko. Inaantay ko po talaga siya. Kasi yung pinag-shootingan namin, abandonado. So parang nagsisira ako. Metro Manila lang. Aba, Metro Manila lang siya. Inaantay ko talaga. Tapos parang gusto ko din ma-experience na may mangyari sa Netflix. Pero wala. Wala. So far, and thank God, wala naman. Kasi baka hindi kayanin. Okay, thank you. And I'm sure Blockbuster. Shake that in. thank you, Bob. Thank you, This is really true. Sorry. Okay, interesting just so you know, it's been what? Like, 1 year na ba tayo? Kasi paglabas yun sa TVB. It's been a year. Tapos first time niyo bang Christmas ID? Na makikita sa ABS-CBN Christmas Station ID? Nag-shoot na kayo na? Not as popular as you are right now. First time po, together ng CSI. Okay, so yun. Nakakatuwa lang talaga. I'm so proud of it. Who has this next set of questions?
Ayan, si Miss Manila Santos na sobrang sipag, grabe. I'm Nils. Okay, so can you just share your experience with Derek Joey? Because he's a young director like us, so was it easy or scary now first day on the set? Sa akin si Derek Joey magaan po sobra. And tinulungan din niya ako paano kasi improve pa yung character ko. Kung ano pa pwede kong insert dun sa character ko para hindi siya boring panoorin. And at the same time, wala, saya din kasama ni Derek Joey. Lalo pag kami dalawang magkausap kasi may alam din pala siya sa martial arts and parang specialty din natin ni Derek yun. So, every time na mag-uusap kami, nakaka-relate kami sa ating usapan namin kung mapapelikula man, martial arts, or anime man. And I guess yun nata yung way niya para kilalanin yung actor kung ano paborito mo panoorin, anong kinahihiligan mo panoorin. So, overall, masaya kasama ko si Derek Joey. Ang galing din. Derek Joey po madaling katrabaho pero nakakakabang katrabaho sa sobrang chill. As in, sobrang galing niyang director kasi habang nagde-direct po siya sa amin, nagtodrawing siya ng mga concept, as in talagang binivisualize niya talaga lahat. Nag-multitask talaga si Derek. Siya yung gumagawa na, nagdodrawing po siya sa iPad niya ng mga eksena para pagka nilatag po sa amin mas madali. Sobrang na-amaze po ako kasi parang ang dami niyang time. Ang dami niyang time and mas pinapadala niya po yung trabaho namin kasi sobrang galing yung director. And sobrang masaya. Sobrang happy po ako na isa si Derek Joey yung nakatrabaho ko po director. Guys, dun sa mga co-stars na mas experienced actors, kaya kayo nagtulinan or na-observe sa kanila kung maglalagay mo sa mga next projects? Sa akin, before pa ako may mag-meet, ang in-expect ko talaga is yung pagiging mapagbigay nila lahat. Kasi yun yung pinakamahalaga sa co-actors eh. Yung marunong magbigay sa eksena. So, ayun, nung ginagawa naman na naman yung pelikula, sobrang happy ako na nagagawa nila kami tulungan ni Fiam, pati yung ibang cast. Lahat sila Seth, sila Francine, sila Thea, sila Dina, halos lahat kami nagbibigayan kasi hindi naman kami pumunta dun sa isang set na kami kasi buong team din talaga kami. So happy ako na agad-agad may nabuong chemistry sa amin as a group. So ano po? Same po. Yan. Feeling ko din isa sa mga importante na ginagawa yung pagsuporta sa kapwa-artista. And lahat naman po kami nagkapalan naman po namin ng maayos yun. And I'm very proud of our team. Yes, partnership namin. Very nakaka-proud kasi sa amin walang nadamot. Lahat na pagbigay. Kasi naman po yung importante. Go, Miss Manila. It's your turn. So guys, from the time na nagkakilala kayo sa Movie House, ngayon nagmamahal ng projects together, can you share kung ano yung difference ni Yang at ni JM pag nasa work mo siya versus off-camera? Thank you. Meron ba? Ako po magbibigay sa kanya, awal sa akin. Ano yung difference niya po? Sure. Si Fiam, yung kalog po niya halos same na eh. Mapa-off cam po and on cam eh. Hindi nawawala yung, alam mo yun, yung kung ma-feel niya na tumatamlay na yung set, ma-feel niya na masyadong seryoso na yung set, masyadong may mga mainit na yung ulo, bigla na siya kung sino man yung Fiam na napapanood natin na napaka-puwede, napaka-kalog, so bigla na siya maglalagay ng kasiyahan din sa set. Wall of energy. Kahit siya na yung lobat, bibigyan niya ng kulay o ng buhay yung set. At least,
hindi magsabay-sabay na bumaba yung energy na matapos yung set na happy lahat. Ganun. Ano ba? Si JM off-cam, nonchalant. On-cam, nonchalant. Saan? Hindi. Si JM, pagka may work or nagtatrabaho kami, very focused siya talaga. Sobrang, paano ba? Hindi lang workaholic eh. Paano ba? May magandang term pagdating sa ganun. Hindi lang. Sobra ba siya sa focus eh. Alam mo, super focus. Hindi, pagka, hindi lang focus, super focus. Siya kasi, every time na may taping kami, makikita mo sa kanya talaga na decidido siya sa ginagawa niya. Na sobrang focus siya sa ginagawa niya, sobrang dedicated. Sobrang dedicated yung gawin yung isang bagay. Talagang pag gusto niya talaga yung ginagawa niya. And hindi siya umuwi ng bahay niya. Hindi siya umuwi ng bahay niya. Hindi siya umuwi ng bahay niya. Hindi siya maalis ng taping na hindi siya satisfied sa ginagawa niya. Klaseng aktor. At off-cam naman, wala. Sobrang hindi naman sa nonchalant kasi pinapakita niya naman yung kulit side niya sa mga comfortable person na nakakasama niya. Alam naman ng mga taong nakapaligid sa kanya kung gano'n siya makulit pag off-cam. Dinay niya lang na hindi siya makulit. As in, sobrang in denial niya na hindi siya makulit. Pero ako minsan naiinis na ako. Charot. And then, sobrang kulit niya off-cam. In denial lang siya. Yun lang po. Thank you, Ms. Manila. Okay, I'd like to give the microphone naman to Carlos Arago ng Mega Pelikula. Carlos, tara, big screen. Charot lang. Saan kayo? Wow! Kamusta ka, girl? Uy, kilala! Memorize na. Okay. Hello. Hello po. My question. Before that, congratulations. Thank you. Laki na nung pinagbago nyo from K1 hanggang ngayon. And ngayon, nasa MMFF na.